Sa video na to magda-dive in tayo kung paano mag-build ng high traffic directory website gamit ang Hostinger VPS hosting. Step by step. Mula sa pagpili ng plan, pag-setup ng WordPress, hanggang sa pagbuo ng directory na kayang mag-handle ng libo-libong visitors nang hindi nahihirapan yung site. What's going on everyone? My name is Eric Hunter. At sa channel na to, tinatanggal namin yung distractions para matulungan kang mag-build ng first website mo. Gawing mo kang professional at talagang maging useful para sa business mo. So kung iniisip mong mag-launch ng local business directory, niche job board, o baka mas malaki pa like nationwide service directory, nasa tamang place ka. I-walk through ka namin sa lahat ng kailangan mong malaman para mag-get off the ground yung site mo at masigurong mabilis, secure at ready for growth. So let's jump right in. Why VPS hosting is a must for directory websites. So ito yung thing about directory sites. Every time may taong pumunta sa site mo, hindi lang basta naglo-load yung page. Nagpo-pull up siya ng maraming listings, nagche-check ng categories, naglo-load ng images, minsan nagge-generate pa ng maps on the fly. Diyan papasok sa VPS hosting. With a virtual private server, meron kang sarili mong slice ng resources. CPU, RAM, storage. Kaya hindi ka nakikipag-agawan sa traffic ng ibang sites. Mas kaya mong mag-handle ng mas maraming visitors, mas mabilis mag-load yung pages mo, at mas malaki yung control mo sa server configuration. Picking the right hosting or VPS plan. So may iba't ibang VPS plan si Hostinger at madaling ma-overthink itong part na to. Good news, hindi mo kailangan mag-commit agad sa malaking plan. Pwede kang mag-start sa plan na swak sa needs mo, tapos mag-upgrade ka na lang later kapag tumataas na yung traffic mo. Kung nilalaunch mo pa yung directory mo from scratch, I usually recommend starting with their KVM2 plan. Kapag kinlik mo yung link sa description, dadalhin ka niya sa page na to kung saan makikita mo yung KVM2 plan and the other plans. With this, meron kang plenty of power para mag-run ng WordPress, yung directory plugin mo, at mag-handle ng ilang hundred concurrent visitors without issues. Pero kung meron ka na talagang audience, maybe nagmamigrate ka from another host or alam mong mag-i-import ka agad ng thousands of listings, then I'd recommend na mag-jump ka sa KVM4 or even KVM8. Ayan, hindi ka na stressed about performance from day one. And here's a tip. Pag nagko-compare ka ng plans, huwag lang storage yung tingnan mo. Mas importante yung number of CPU cores at amount of RAM. Sila yung nagde-decide kung gaano karaming tasks ang kayang i-handle ng site mo nang hindi bumabagal. So once na-decide mo na yung plan, just click Choose Plan. Let's say pinili mo yung KVM2 plan. Click mo lang yung Choose Plan and dadalhin ka nito sa checkout page. Dito pipili ka lang kung gaano katagal ka magko-commit. 1 month, 12 months, or 24 months. And the longer you commit, the better the deal na makukuha mo. And meron ka ring ibang options dito na pwede mong piliin. May daily auto backup for $6 a month, which is actually not a bad idea na i-add na agad from the start. Then pwede ka nang pumili ng server location and operating system. For server location, piliin mo yung pinakamalapit sa'yo. For me, dito sa California, Phoenix yung best option. Pero ikaw, piliin mo yung pinaka-best para sa location mo. Next, pumili ka ng operating system. Pwede mong i-click yung Show More para makita lahat. Maybe gusto mo yung Alma Linux, maybe Ubuntu, maybe Rocky Linux. Kung saan ka comfortable, yun ang piliin mo. Now, yung last thing na kailangan mong gawin is pumunta dito sa coupon code area. I-type mo My First Website, then click Apply. Ayan, mas lalo ka pang makakasave. So, for that price, may 2 full years ka na ng Hostinger hosting with their VPS KVM2 plan. So, go ahead, click mo na yung link sa description tapos gamitin mo yung code na My First Website sa checkout para makakuha ka pa ng extra discount. Setting up your VPS for WordPress. Pag nakapili ka na ng plan, sobrang dali na ng setup thanks to Hostinger from your hPanel dashboard. May lalabas na setup wizard na mag-guide sa'yo para pumili ng operating system. Kung gusto mo yung pinakamadaling way, piliin mo yung WordPress optimized OS templates nila para hindi mo na need mag-install ng WordPress manually. Ready to go na siya the moment na gumana yung server mo. This is also the time para asikasuhin yung boring pero importanteng stuff. So, i-point mo yung domain mo sa VPS IP address para maghanap ng visitors yung site mo. Mag-install ka ng SSL certificate para mag-load yung site mo in HTTPS at magkaroon ng maliit na padlock yung browser bar. If nag-add ka ng automatic backup sa checkout, iset up mo na rin ngayon. Daily backups are ideal lalo na kung madami kang listings at user activity. I-enable mo rin yung firewall para i-block agad yung usual attacks bago pa sila makaabot sa site mo. Trust me, mas madali itong gawin upfront kesa mag-clean up ka ng problema later. Installing WordPress on hosting or VPS. Now, kung hindi mo pinili yung pre-installed WordPress template, don't worry. Super simple pa rin siya. From hPanel, punta ka sa auto-installer, piliin mo yung WordPress, then fill out your site details. Mga tipong admin username, password, at email addresses. Piliin mo yung domain mo, click install,
And after a couple of minutes, meron ka ng fresh WordPress site na ready customize. Choosing a directory-friendly theme. So, yung theme mo ang magsaset ng tone para sa buong user experience. Para sa isang directory site, kailangan mo ng something na clean, madaling i-navigate at optimized para sa quick searches. Themes like Listing Pro, My Listing at Listify ay may mga built-in layouts na talagang for directory sites. Kapag pumipili ka ng theme, importante na mobile responsive siya dahil karamihan ng directory traffic ngayon ay galing sa phones. Dapat mabilis mag-load at hindi sobrang bigat, lalo na yung maraming animations. At ang pinaka-importante, siguraduhin mong compatible siya sa directory plugin na balak mong gamitin. Now, another option na pwede mong gawin is pumunta ka lang sa themes tapos i-type mo directory. Dito makikita mo yung iba't ibang options. Ako nag-install ako ng local business directory plugin which is pretty nice. So kapag kinlik natin yung website ko, makikita natin kung anong itsura niya so far. May sample data na siya and as you can see, solid na rin. Hindi siya mind-blowing pero sobrang layo niya kumpara sa blank screen. Magandang starting point siya. Tapos pwede mo nang idagdag yung sarili mong data at i-customize however you want. Installing and configuring your directory plugin. Ito na yung heart ng website mo. Yung mismong directory plugin. Ganito ako usually pumipili. Geo Directory kapag gusto kong lightweight pero sobrang customizable. Business Directory plugin kapag gusto ko ng simple at mabilis i-set up. Listing Pro naman kapag gusto ko ng all-in-one theme at plugin package. Pag na-install mo na yung plugin mo, oras na para i-set up yung categories. May mga themes na may built-in plugins na agad, pero kung kailangan mo pang mag-add ng plugin, punta ka lang sa plugins, click mo yung add plugin, tapos i-search mo lang yung gusto mo. O i-type mo lang directory para lumabas lahat ng directory plugins. Andyan yung Geo Directory na sinasabi ko kanina, classified listing, simple link directory. Pwede mong i-explore kung alin yung pinakaswak sa kailangan mo. O kaya pumili ka na lang ng theme na may built-in plugins para mas mabilis. Customizing your listings. Dito mo mapapaganda at mapapastand out talaga yung directory mo. Ang good listing, hindi lang pangalan at phone number. Para siyang mini sales pitch para dun sa business. Ako, gusto ko may high quality featured image. Mas maganda kung horizontal para maayos tignan sa search results. Lagyan mo rin ng short pero madiin na description, contact info at website link, social media links, hours of operation at map location. Kung pinapayagan mo yung users na sila mismo mag-submit ng listings, gawin mong maikli yung submission form. Mas konti yung kailangan nilang sagutan, mas malaki yung chance nilang tapusin at mag-submit talaga. Speed and SEO optimization. Sobrang importante ng part na to. Kapag mabagal mag-load yung directory ng site mo, may inis yung visitors at babagsak yung ranking mo sa Google. Kaya lagi akong nagsisetup ng caching plugin agad. Perfect yung Lightspeed Cache para sa Hostinger or VPS kasi direkta siyang nag-i-integrate sa servers nila. After nun, kinoconnect ko yung site sa Cloudflare's free CDN para mas mabilis ma-deliver yung content sa visitors kahit nasan man sila sa mundo. Para naman sa images, pinapadaan ko sila sa ShortPixel, Smush or Imagify para lumiit yung file size nang hindi lumalabo yung itsura. Sa SEO side naman, isipin mo kung ano lang talaga yung itatype ng mga tao sa Google. Kunwari, gumagawa ka ng directory para sa mga coffee shop sa Austin, Texas. Dapat naka-optimize yung pages mo para sa mga phrases na tulad ng best coffee in Austin. Monetizing your directory. Kapag nagkalaman na ng traffic yung site mo, oras na para kumita. And ang maganda dito, may ilang paraan para gawin to nang hindi nagmumukhang billboard yung directory mo. Pwede kang magpa-paid listing, singilin mo yung businesses ng one-time fee or recurring submission para malist sila. Pwede rin silang magbayad ng extra para sa featured spots para nakapin sila sa taas ng search results. Kung products or services naman ang nililista mo, pwede kang maglagay ng affiliate links para kumita ng commissions. Pwede ka rin mag-display ads. Google AdSense ang pinakamadaling simulan. Pero mas malaki ang kita sa direct ad sales. Pero ang tip ko, magsimula ka muna ng simple, magpasok ka muna ng kahit anong revenue bago mo idagdag lahat ng monetization options sa mundo. Keeping your site running smoothly. Ang directory site hindi yan natatapos. May mga bagong negosyo na nagbubukas, may nagsasara, may nagbabago ng details, kaya kailangan mong sumabay. Gawin mo ng habit na i-check yung backups mo. I-update yung WordPress core, themes at plugins regularly, i-test yung site speed mo every month, at i-review yung listings para sure kang tama pa yung info. Kapag lumalaki na yung traffic mo, bantayan mo rin yung server usage sa Hostinger dashboard. Pag nagsisimula ng ma-max out yung CPU or RAM mo, ibig sabihin oras na para mag-upgrade ng VPS plan. Building a high-traffic directory site is a marathon, hindi siya sprint.
Pero once na magsimula ka with the right hosting, like Hostinger VPS, at sundan mo yung tamang setup process, mas lamang ka na kaysa sa 90% ng mga taong sumusubok gumawa ng ganito. Nasa yun na ngayon yung blueprint. So kung gusto mong magsimula with Hostinger VPS hosting, may kita mo yung link sa description sa baba. Affiliate link yan, which means kumikita kami ng small commission kapag ginamit mo yan. Pero walang dagdag na bayad yan sa'yo. And yung commissions na yun, sobrang nakakatulong para masuportahan yung channel, para makapag-produce pa kami ng free content na katulad nito. So kung gagamitin mo yan, thank you so much in advance. And if you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos. Dito sa channel, gumagawa kami ng videos on how to create websites, nag-explore ng iba't ibang website builders, at nagdi-discuss ng domain names. So make sure to subscribe. Other than that, thank you so much for watching and we'll see you in the next video.